Sir, patingin naman ang unit mo. Hiling ni Jean. Naku, hindi pwede. Kasi puro lalaki ang kasama ko. Nakakahiya sa'yo. Palusot ko pero ang totoo ay baka makita niya si Hipag na wala namang panloob. Na naglalakad sa loob gaya nung nangyari dati sa amin ni Karina. Next time na lang. Sabi ko sa kanya, o sige sir, uuwi na din ako. Hopefully, next month, maging magkapit-bahay na tayo. Paalam ni Jean at tumalikod na. Paakyat na sa elevator ay medyo napangiti pa ako dahil sa nakita. Magiging kapitbahay kami ng isa sa magandang material supplier namin. Maganda pa ito dahil malapit lang siya o magiging masama dahil maaring madaling mabuko ni Mrs. Pagpasok ng unit namin ay nakahanda ng hapunan namin ni Hipag. Siya naman ay nagalista ng kanyang uniforme. Kumain kami na wala siyang suot na panloob na pantaas. Naiinitan daw siya at maliligo naman daw siya matapos naming kumain. Tama lang talaga na hindi ko pinatuloy sa unit si Jean. Kaunti lang ang nakain ko that night at humiga na agad sa kama instead sa sopa na dati ko nang nakaugalian. Naliligo si Kat ay nag-internet muna ako sa laptop habang nakahiga sa kama. Sinilip ko ang Facebook profile ni Jean. Public mga photos nito at nag-browse pa ako. Pinuksan ko ang album niya na Bora 2011. Malamang ay nung mga last summer pa ito. Namamangha akong muli nang makita ang larawan. Bilog na bilog ang katawan ng ahente. Sanay na sanay magsuot ng two-piece. Dahil dito, bigla akong nakaramdam ng init sa aking katawan. Ganon din ay binuksan ko ang page ni Karina. Ang malaanghel na mukha ng kaibigan ni Hipag ay talagang nakakaakit. Naisip kong umuwi na kaya ang mukong na si RC or may nangyayari sa dalawa. Sa sandaling ito, bumukas ang pintuan sa banyo. Kaagad ko namang sinara ang window ng FB at binuksan ang Amazon.com upang kunwari naghahanap ng mabibili. Pumasok si Kat at nagbihis. Komportableng nagpapatuyo ng buhok sa aking harapan. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng init sa aking katawan dahil sa ganda ng katawan ni Hipag. Kuya Bogs, pagod ka ba ngayon talaga? Tanong ni Hipag. Oo gusto mo ba? Sagot ko sa kanya. Nako, wag na kuya. I know na may nangyari din sa inyo ni ate kanina bago mo ko sunduin. Nakakahiya naman sa iyo. Paliwanag ni Kat. O baka naman nag-iinit ka na talaga. Biro ko sa kanya. Tumabi sa akin si Hipag sa kama. Parang siya ay aking substitute wife pag may pasok ang aking asawa. Sinabi niyang okay lang. Bukas na lang ng umaga kami magsiping. Nagkwentuhan na lang kami bago matulog. Pero naghalikan din naman kami paminsan-minsan. Kasi naman ay hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng init sa babaeng katabi ko sa kama na walang suot na pantaas. Kuya Bogs, gusto mong pasayahin na lang kita? Wake up pa nitong si Hipag. Hindi ko alam that night kung bakit wala akong gana makipagniig. Pero nagiinit naman ako sa tuwing mahahawakan ng katawan ng aking Hipag. Siguro ay dahil selos kanina kay Karina o ang pag-iisip ko sa aking ahente sa opisina na si Jean. Wag na Kat, tomorrow morning na lang, okay? Sagot ko sa kanya. Hindi naman kinakitaan ng pagdismaya si Hipag. Ibinaba ko ang laptop sa gilid ng lamesa at naganda ng matulog. Niyakap ko si Hipag. Naghalikan kami bago matulog at konting haplusan. Nakatulog si Hipag na nakatalikod sa akin at ako naman ay sapo ang kanyang katawan. Nakadantay ang isang hita sa katawan ni Kat. Nagising ako ng 3 AM upang umihi. Mahimbing pa rin ang tulog ng aking magandang Hipag. Matapos umihi ay uminom ako ng tubig at nagmuni-muni. Bigla na lamang pumasok sa aking isipan ang isang bagay. Pumasok ako muli sa room at nahiga.
Kinuha kong cellphone sa tabi ng aking unan. How was your night? Text ko. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong i-text considering na madaling araw na at maaring tulog na si Karina. Basta, itinext ko na lang siya. Marahil, selos nga ang naramdaman ko dahil alam kong kasama niya ang mokong na lalaking yon. Pero alam ko din sa sarili ko na selos biglang isang kapartner lang at hindi bilang isang iniirog. Hindi ko inaasahang magre-reply si Karina. Kaagad ko ring binura ang sent item upang walang ebidensya ng pag-aalala sa magandang kaibigan ng aking hipag. Nakatulog akong muli at bandang 6:00 ng umaga ay muli ako nagising dahil sa saya na nararamdaman. This time ay alam kong totoo ang nangyayari. Pinapasaya ako ng aking hipag. Nabitin kasi siya kagabi dahil sa aking pagtanggi, dala ng aking pagod. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nasilayan ko ang aking hipag na siyang-siya sa ginagawang pagpapasaya sa akin. Good morning, Kat. Bati ko pa sa kanya. Ngumiti lamang si Catherine at nagpatuloy sa ginagawa. Hinantihan ko naman siya sa pamamagitan ng bagaplos sa makinis niyang katawan. Kuya, pwede bang pasayahin mo rin ako? Hiling ni Kat. Muli kong natikman ang katawan ng aking hipag at inumpisahan ko ng pasayahin ang aking hipag. Ingay na parang gigil na gigil ang umaalingaw-ngaw sa loob ng kondo namin ng umagang yon. Matapos ang isang mainit na sandali ay kaagad na nagtrabaho si hipag sa amin. Habang kami ay nagdiniig ay pumapasok pa rin sa aking isipan ang kaibigan niyang si Karina. Ano kaya ang meron sa babaeng yon at laging nasa aking isipan? Maganda naman ang aking asawa. Sexy naman ang aking hipag. Anong meron sa kanya? Mabilis ang aming pag-iisa nung umagang yon dahil alam kong susunduin ko pa si Mrs. mula sa duty at ako naman ay didiretso na sa office. Kumain kami ng agahan at nag-ayos ng sarili. Sabay na rin kaming naligo pero hindi na kami nag-round 2 pa noon. Kuya, mauna ka na. Dadaan nga pala dito si Karina. Okay na kasi yung car niya. May service na kami. Natatawang balita ni Kat. Napaisip naman ako sa sinabi ni Kat. Kung may sasakyan na si Karina, ay lalong mapapalayo na kami sa isa't isa. Matatandaan na kaya kami naging close ay dahil kasabay siya palagi ni hipag kapag aking sinusundo. Sige na Kat, aalis na ako. Ingat kayo ha. Paalam ko sa aking hipag at humalik sa kanyang malarosas na pisngi. Sa loob ng elevator ay nag-isip pa rin ako. Pero nakapagdesisyon na rin ako sa aking isipan na talagang hindi pwedeng maging permanente ang aking sitwasyon ngayon. Kahit sikat ay hindi pwedeng habang buhay na pwede kong kasiping. Darating din ang panahon na ma-inlove siya at magsasawa. Tanging ang aking asawa lamang talaga ang makakasama ko habang buhay. Kuya? Nagulat ako sa isang sigaw. Si Karina ito. Si Karina na pilit ko nang kinakalimutan. Bakit tulala ka? Tanong pa niya nang makasalubong ko sa labi ng aming kondo. Ha? Puyat lang. Andun si Kat. Naghihintay sa'yo. Sagot ko naman. Halos sayo kong titigan si Karina. Ngunit talagang kakaiba ang kanyang alindog. Naka-uniforme siya ng nurse. Nakapusod ang buhok at malaanghel ang muka. Napayuko na lamang ako pag nahuhuli niya akong tumitingin sa kanyang katawan. Susunduin mo si ate? Sige kuya, ingat ka. Uwi ka nitong muli. Isa pang pagkakamali ko ay bakit nga pala ako bumaba sa lobby? Ang parking ay nasa basement. Tadhana nga naman. Napaglaro talaga. Dahil sumara na ang elevator, ay naghagdanan na lamang ako patungong parking. Hindi naman nagbanggit ang kaibigan ni hipag tungkol sa text ko kaninang madaling araw. Bahala na, sabi ko nang muli sa aking isipan. Matapos kong masundo ang aking asawa at may hatid siya sa aming kondo,
ay dumiretso na ako sa aming opisina. Regular working day para sa akin. Siguro ay kailangan ko talaga magpahinga. Sa kamunduhan, dahil nung nakaraang linggo ay talaga namang halos maubos ang aking lakas. Sir, may envelope para sa inyo. Bungod ng sekretarya ng aming kumpanya. Tumungo ako sa aking kwarto at nagkape muna. Binuksan ko ang envelope at invoice pala ito na kailangang pirmahan. Mula rito, kay Jean. Kay Jean na kahapon lamang. Nalasahan ko ang mga labi. Pinirmahan ko ang invoice at ibinalik na rin muli sa loob ng envelope. Hindi ko muna sana ito pipirmahan dahil syempre gusto ko muling masilayan ang magandang ahente. Nagring ang telepono sa opisina. Hello? Good morning. Bati ko. Sir, pasensya na ha. Ipinadala ko na lang yung invoice. May pinapupuntahan pa kasi si boss sa Laguna ngayon. Wika ni Jean sa kabilang linya. Okay lang Jean. Wala namang problema. Pakuha na lang dito. Napirmahan ko naman na. Sagot ko sa kanya. Tila professional ang transaksyon namin at ibinaba ko na ang phone. Naisip kong when it rains, it's really for. Pero sa kalagayan ko ngayon ay tagtuyot na. Hindi rin ako umaasa kay Jean na makakasama siyang muli. Siguro ay hanggang halik lang talaga. Pero naghaplosan din naman kami at humawak sa masiselang parte ng katawan. So maaaring matuloy. Ito ang mga kuro-kuro sa aking isipan ng umagang iyon. Tumungo ako sa site matapos ang tanghalian at dumiretso na lamang sa kondo upang magpahinga. Naabutan kong natutulog ang aking asawa. Ganito ang naging routine muli ng aking buhay. Lumipas ang 2 linggo at regular na ganun din ang nangyari. Tanging kami lamang ni Mrs. ang regular na nagniniig. Si Hipag naman ay natitikman ko rin kapag hindi siya pagod. Hindi ko na binanggit ang pangalan ni Karina sa kanya. Si Jean naman ay parang bula na naglaho. Hindi ko naman siya tinatawagan o tinetext. Baka kasi sabihin niya na interesado talaga ako sa kanya. Isang gabi matapos kong ihatid si Mrs. sa duty, isang hindi inaasahang pagkakataon na naman ang naganap. Sa 2 linggong pagkauhaw ko sa kamunduhan sa ibang babae at regular na routine sa araw-araw ay nabago rin ang eksena. Akala ko ay magiging boring na ang aking buhay noon. Sa parking area ng kondo ay may tumawag sa akin mula sa kalayuan. Sir Boggs? Wika ng babae. Matagal-tagal bago ko namukaan ang babaeng tumatawag sa akin. Si Miss Jean pala ito. Wow, nabuhay ka. Biro ko naman. Namiss mo ba ako, sir? Natatawang sagot naman ito. Nakalipat na pala si Jean sa kanyang kondo sa kabilang building nito. Kaya't nagtaka rin ako bakit nandito siya sa aking parking area. Talagang swerte lang, sir. Nabigyan ako ng kotse ng kumpanya namin dahil madalas daw talaga ako sa labas ng office. Paliwanag niya. At dito daw siya nakakuha ng parking sa aming building dahil may kaibigan din pala siya dito at pinahiram ang slot sa kanya ng kaibigan niyang nasa abroad. Sir, sorry hindi kita nakausap at nakipagkita ng matagal. Baka akalain mo nakalimutan na kita. Halika muna sa unit ko, sir. Doon ka muna mag-dinner. Okay lang ba? Yaya ni Jean. Medyo nagdalawang isip pa ako bago sumama kay Jean. Wala naman akong gagawin that night dahil si Kat ay kasabay namang muli ni Karina dahil gawa na ang kanyang sasakyan. Pero paano na kung sakaling tumaan ang magandang kaibigan niya sa aming unit? Isang tabi ko na lamang kaya ang pagnanasa kay Karina. Total, may boyfriend na siya. Sir, pagpasensyahan mo na ang unit ko Hindi naman ako arkitekto, kagaya mo. Kaya pangit. Natatawang wika ni Jean habang naglalakad kami patungo sa Tower 2 ng kondo. Tahimik lang ako at tumatango-tango o umiiling lang ako kapag nagtatanong si Jean. Pero sa loob ng elevator, paakyat sa kanyang unit ay madaming tao. Nasa harapan ko si Jean
At dahil sa medyo may kaliitan ng height ng dalaga, ay nasilip ko ang kanyang itinatagong katawan dahil sa maluwang ang kanyang suot na damit at maluwang ang neckline nito. Dito nagsimulang ganahan ang aking kahiligan. Hindi rin ako nagsasalita at kunwari hindi ko kakilala ang dalaga. Dahil baka may makakita sa akin na kakilala pala ako at makagawa pa ng issue. Tahimik lang ako habang nag-i-enjoy sa magandang tanawin. At dahil dito'y nakaramdam ako ng matinding init. Hindi ko naman nakalain habang ako'y nakakaramdam ay bahagya akong naitulak ng isang bata sa aking likuran dahilan upang magkadikit ang katawan namin ni Jean. Hindi naman siya nag-react dito dahil alam niyang dahil sa likod ng bata kaya ako nagalaw. Ilang floor pa ang nadaanan at may sumakay at may bumaba rin. Palit lang kumbaga. Nakatitig pa rin ako sa magandang tanawin. Ilang beses pa ay napahawak siya sa aking hita na tila sinasabing, "Alam kong ginagawa mo, sir." Napadiretso ang aking tingin at nagpatay mali siya na lamang. Pero pagtingin ko naman sa pintuan ng elevator ay medyo kinutuban na ako. Ay nakatitig pala sa akin si Jean. Ngiting aso lamang ako at siya namay nakataas lang ang kilay. Narating namin ang floor kung saan nandun ang kanyang unit. Naglalakad kami sa hallway ay binago kong usapan upang hindi niya maalala ang paninilip ko sa kanya kanina. "Kailan ka pa nakalipat?" Tanong ko kay Jean. "Last week lang, sir." Sagot naman niya. Narating namin ang pintuan niya. Hinagilap ni Jean ang susi sa kanyang bag at napatingin naman ako sa kanyang itinatagong kayamanan. Mas maliit ang unit niya kaysa sa amin. Studio type lang. Malinis at kaaya-aya at halatang babae ang nakatira. Ibinaba ni Jean ang bag sa kanyang sofa bed. Napansin ko namang mainipit siya sa ilalim ng unan na tila ayaw ipakita sa akin. "Sorry sir ha, magulo ang unit ko. Maupo muna kayo dyan. Iinitin ko lang yung ulam." Wika niya sa akin. Sa isip ko'y, paano kaya magbibihis ito? Wala namang kwarto. Sa banyo siguro. Kinuha ni Jean ang microwavable na lalagyan at ininit ito. Pagkaset ng timer ay tinungo ang cabinet at kumuha ng damit. Para akong supervisor nakita ang lahat ng galaw ng dalaga habang nakaupo ako sa dining chair niya. "Sir, wait lang ha. Bihis lang ako. Amoy pawis na ako eh." Natatawang paalam niya. Napako ako sa aking kinaupuan at nagmasid. Puro girl magazine ang nasa ilalim ng lamisita. Mga junk food sa itaas ng rep. Flat screens TV sa pader. Isang pares ng gamit sa kusina. Ngunit ang naalala ko ay isang bagay na itinago niya sa ilalim ng unan. Natukso kong alamin yung kung ano yon. Tatayo na sana ako at tutungo sa sofa bed. Pero nabulyaso nang bumukas ang pintuan ng banyo. Naaktuhan akong tatayo ni Jean. Tumayo na lang akong tuluyan at kunwari gagamit na rin ng banyo. "Puti, tapos ka na. Pa-CR naman." Wika ko. "Sure sir, pero teka ha, lilinisin ko lang." Bago pa man siya makabalik sa CR ay pinigilan ko na at sinabi kong lalabas na kaya't napilitan siyang papasukin ako. "Ay, nakakahiya sir." Wika ni Jean. "Okay lang yun Jean," sagot ko naman. Isinara ko na ang pintuan. Kaya pala nahiya ang dalaga ay dahil sa kanyang mga panloob na nakasampay sa loob ng banyo. May mga bagong labang panloob na malapit ng matuyo. Matapos akong umihi ay naghilamos ako sa lababo niya. Dito ay napansin ko ang kanyang panloob na pantaas. Nag-iisa lamang to na nakasabit sa likuran ng pintuan. Nilapitan ko to at naamoy ko ang tipikal na amoy ng isang balat ng dalaga. Marahil, ito ang ikinakahiya ni Jean kanina. Pero naisip ko rin na malamang walang suot na pantahas na panloob si Jean. Ting!
Tunog ng microwave. Paglabas ko ng CR, nagready na rin siya ng plato at baso sa lamesa. Nagsuot si Jean ngayon ng t-shirt na pambahay. Fit ito at aking man titignan upang alamin kung wala nga talaga siyang panloob na pantaas. Normal sa mga babae ang nag-aalis noon matapos ang isang mahabang araw ng trabaho upang makaluwag sila. Ngunit ang di pagsuot nito habang may bisitang lalaki ay hindi normal. Lalo na hindi ko siya kaano-ano. Siguro iniisip niyang nahaplos ko naman na yon at nahalikan, kaya at home na rin siya. Let's eat na sir. Aya niya. Sir, let's eat na. Ulit pa nito at ako'y parang natulala. Hay nako sir. Teka at maglalagi na ulit ako. Baka hindi ka makakaing mabuti. Biro nito sa akin. Nahuli na naman kasi niya ako nakatitig sa kanyang magandang katawan. Ay, sorry naman. May naalala lang ako. Wika kong patay mali siya. Ano na naman? Sana ako ang naalala mo. Natatawang biro nitong muli. Sir, okay lang ba? Baka hanapin ka ng misis mo. Tanong nito. Sinabi kong panggabi ang duty ni Angel at ang hipag ko lang ang kasama ko sa unit. Medyo nagtaka pa ito sa sinabi kong hipag ko ang kasama ko ngayon. Matapos kumain ay tumungo muli si Jean sa rep upang ilabas ang dessert na ice cream. Di naman ako mahilig dito, ay kumain na rin ako. Kumusta naman sir? May project pang bago? Natatawang tanong niya sa akin. Lumayaman ka na nga sa akin eh. Pag meron, sa'yo ko kagad ibibigay. Bola ko pa sa kanya. Habang kumakain ng ice cream, tila kinikinaw itong si Jean. Lumalamig na rin kasi ang aircon sa unit niya mula nang kami pumasok. Dahilan ito upang tumayo ang kanyang mga balahibo. Tama nga ako. Oh, saan ka na naman nakatingin sir? Biro na naman ni Jean. Don't tell me. May naalala ka na naman. Dugtong pa nito. Napayo ko ito at napansin ang sariling katawan. Ang ginaw no, wika niya. Sabay halokit-kit na mga braso upang takpan ang kanyang katawan. Walang sofa si Jean. Sofa bed lamang dahil studio type ang kanyang unit. Ang TV niya ay nasa tapat ng sofa bed niya. Saan mo nabili ang sofa bed mo? Tanong ko at mang tatayo sana ako upang umupo dun. Sir, madumi ang bed ko. Dito ka na lang. Bawal niya sa akin. Hindi naman madumi sagot ko. Wala naman dumi talaga ang sofa bed niya. Tanging ang bag niya lang at ilang unan lang ang naroon. Parang nabigla siya nang tumuloy akong umupo doon at naupo rin siya. Hiyang-hiya ang dalaga sa pagkakaupo ko. Ako naman ay ayos lang at nagtataka kung bakit ayaw niya akong paupuin doon. Siguro ay dahil sa itinatago niyang bagay sa ilalim ng unan at kung saan man malapit ako sa kanya. Sir, doon na lang tayo sa dining please. Hiling nito. Mas komportable dito eh. Biro ko naman. Wala nang magawa si Jean kaya't napilitan siyang i-divert ang atensyon ko. Hinawakan niya ang aking hita. Tila na nga akit to at ito na may aking nagustuhan. Nagkatitigan kami at dagliang naglapat ang aming mga labi. Halos nanibago din ako sa labi ni Jean na halos 2 linggo ang nakaraan nang ito'y matikman ko. Sinamantala ko ang pagkakataon upang mahawakan ang katawan ng aking ahente. Nung una ko kasi itong mahawakan ay may damit. This time, may t-shirt lang siya at dama ko ang kanyang katawan. Sabik na sabik ang dalaga at ito'y aking sinabayan lamang. Sanay kasi ako sa halikan namin ni Angel, ni Hipag at maging si Karina na marahan ang gustong halikan. Hindi ako pinigilan sa pag-haplos sa kanyang katawan. Patuloy lang ang aming halikan. Nang ibaba ko ang aking kamay upang paggalain ito, damang-dama ko ang malambot na katawan ng dalaga. Matagal kami nagtitigan ni Jean, katahimikan at pagnanasa ang nasa loob ng unit niya. Kinakabahan si Jean dahil damang-dama ko ang tibok ng kanyang puso mula sa pagkakahawak sa kanyang katawan. Okay ka lang ba Jean?
Tanong ko sa dalagang ahente. Buo ng loob ko that time na ang kini ng dalaga kahit na ang aming unit ay nasa kabilang building lamang at maaring magkaroon ng issue kung sakaling may makakita sa amin na kakilala ni Mrs. Enjoy na enjoy ka sa paghaplos dyan sir ha. Natatawang wika niya. You have a nice body, Jean. Puri ko sa kanya. Well, ipinakita ko na yan sa'yo at ipinahawak na rin para sa mga pabor na ginawa mo sa akin sir. I think you deserve it. Wika niya. Humalik akong muli sa kanyang mga labi habang hinahaplos ko ang kanyang katawan. Muling nagpakawala ng puntong hininga si Jean. Mas malakas this time. Matapos ang ilang saglit ay tinungo ko ang kanyang leeg. Hinalikan ko to. Napasinghap siya sa aking ginawa. Nasa mainit na kaming sitwasyon na mga sandaling iyon nang tumunog ang aking cellphone. Talaga yatang pinaglalaruan ako ng pagkakataon. Nagkalas kami sa paghahalikan at binitiwan ko ang katawan niya. Siya naman ay nakahawak lang sa aking matigas na muscle habang sinasagot ko ang aking sipi. O bakit? Tanong ko. Si Hipag ang tumawag. Nasaan ka Kuya Bogs? Nandito kami ni Karina sa unit. Wika ni Hipag. Hindi ako maaring magpalusot kay Catherine. Alam niyang wala akong work sa ganong oras. Kung magpalusot man ako, ay baka sabihin pa nito kay Mrs. Gusto ko lang ang kinin si Jean that night, ay baka mabitin lamang kami. Wala akong magawa at nagpaalam sa dalaga. Sorry ha, si Mrs. Nasa unit ko na eh. Palusot ko sa kanya. Hindi ko sinabing si Hipag yon dahil baka mag-isip ito ng iba kung bakit hindi ko matanggihan ang aking hipag. Okay lang sir, pitin ka ba? Natatawang sagot naman ito. Tila hindi alinlangan na nabitin si Jean. Alam kong itutuloy niya ang init sa kanyang katawan pag alis ko. Dahil bago ako tumayo, ay inalis kong unan na nakatakip sa itinatago niya kanina. Pagpasok namin, tama ako ng hinala. Pilya talaga ang dalagang ito. Nahihiyaman, ay nagpaalam ako sa kanya at iniwan kong namumula ang kanyang mga muka. Humalik pa akong muli sa kanyang labi at nagpaalam na. Sa elevator pababa ay napaisip akong muli. Ready na si Jean makipagniig sa akin. Bumigay na siya. Tanging pagkakataon na lamang ang hinihintay namin. Naiwan pa rin ang amoy pawis ng katawan ni Jean sa aking mga kamay. Inamoy ko yon habang mag-isa ako sa elevator pababa. Tumaan naman ako sa isang convenience store upang bumili ng kahit ano upang ipalusot kay Hipag na doon ako pumunta. Habang binubuksan ko ang pintuan ng aming kondo ay rinig mula sa loob na hindi lang si Karina at Hipag ang nasa loob. May isa pang boses at ito'y lalaki. Natahimik sila nang ako'y pumasok. Inalok ako ni Hipag kaagad ng pagkain mula sa isang kilalang fast food. Kuya Bogs, kain ka na o. Binilhan kita. Malambing na wika ni Kat sa akin. Tapos na akong kumain sa baba kanina. Tago mo na lang yan. Sagot ko na medyo masungit. At nakatitig pa rin ako sa kaibigan ni Hipag na may kasamang lalaki. Kasama na naman niya si RC, yung kumag. Pero sa halip na matuwa ako dahil nakita ko muli si Karina, ay tila inis ang nararamdaman ko. Dahil bakit dinala nandito sa loob mismo ng aking pamamahay ang mokong na umaangkin kay Karina. Madaming nabuo sa aking isipan bago ako muling makapagsalita. Naraong baka naangkin na rin ang mokong na iyon ang aking magandang Hipag, o baka naman niyaya nila makipag-foursome at kasama ako. Yak, sa isip ko. Pwede sa akin ng 4 pero ako lang ang lalaki. Ginagawa nyo na yatang tambayan itong unit ko. Galit kong wika sa kanila. Hindi ito narinig ng dalawa dahil busy sa paglalampungan, lalo kong ikinainis. Kami ni Kat ay nasa bandang kusina. Napadaan lang naman kuya. Hindi naman magtatagal. Sagot pa ni Kat. Alam ba ito ng ate mo? Napataas na ang boses ko sa aking ipag at siya naman ay tila tumipi sa aking galit.
Narinig na this time ni Karina ang aming usapan ni Hipag. Kaya lang, kita pinayagan na papuntahin dito si Karina. Dahil best friend mo siya at kilala ko siya nun pa. Pero ang mga kasama pang iba ay hindi na tama yata. Wika akong muli. Sorry Kuya Bogs, aalis na din kami. Singit ni Karina. Nagligpit ka agad ang dalawa at umalis. Hindi ko kinibo ang magsyota. Alam kong selos ang nararamdaman ko, pero tama na rin na walang ibang tao dito sa aming kondo. Pinuksan ko ang aking biniling beer at naupo sa sopa. Si Hipag naman ay naligo na. Hindi kami nagkikibuan. Alam kong nagtatampo ang aking magandang Hipag dahil nakatapi siya nang pumasok sa banyo. Dati ay malayo siya naghubad sa loob ng aming unit bago maligo. Mukhang walang mangyayari sa amin ngayong gabi. So what? Sabi ko sa isip ko. Pwede akong kumabila kung gugustuhin ko upang maangkin ng tuluyan si Miss Jean. Matapos maligo si Hipag ay lumabas siyang naka-t-shirt na. Before ay wala siyang pang itaas at nakapanloob na pambaba lamang matapos maligo. Kat, halika nga dito. Wika ko sa kanya. Matutulog na ako kuya Balusot niya. May sasabihin lang ako at saka pasapay ang buhok mo Sagot ko naman. Napilitang umupo si Hipag sa sopa at humikbi. Huwag ka na magtampo, Kat. Sorry kung napagalitan kita at napahiya ka sa friend mo. Paliwanag ko. Tumango lamang siya at malungkot pa rin ang mga mata. Hindi ako sanay na ganito ang aking Hipag. Bihira ko kasyang makitang ganito. Mag-boyfriend na ba yung dalawang yon? Tanong ko. Hindi ko alam. Baka. Itanong mo na lang sa kanya. Sagot ni Hipag. Is Karina open to you? Pagdating sa kamunduhan? Tanong ko. What? What are you thinking, kuya? That we are sharing boys? Ang sama naman ang iniisip mo, kuya. Tila mangiyak-ngiyak ang mga mata ni Hipag. Oo, ikaw at si Karina ay may nangyari sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun sa lahat ng pagkakataon ay nag-share kami sa isang lalaki. Bakit kuya, ganyan ka? Tuluyang umiyak si Hipag. Hindi ko alam ang gagawin at niyakap ko na lang siya upang i-comfort. Halos mabasa ang aking damit sa mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Hipag. I'm sorry, Kat. I'm sorry. Tanging naisagot ko na lamang sa kanya.